Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalay sa umaga. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaong ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Inaalay ko yaong ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Hunyo. Ipanalangin natin na magkaroon ng konkretong pananagutan ang international na pamayanan upang tiyakin ang tuluyang pagsugpo sa torture at pagtiyak ng suporta para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Amen. Prayer for vocation.
O Father, raise up among Christians numerous and holy vocations to the priesthood, to keep the faith alive and guard the gracious memory of your Son, Jesus, through the preaching of his word and the administration of the sacraments, with which you continually renew your faithful. Give us holy ministers of your altar, who are careful and fervent guardians of the Eucharist, the sacrament of the supreme gift of Christ for the redemption of the world. Call ministers of your mercy, who, through the sacrament of reconciliation, spread the joy of your forgiveness. Grant, O Father, that the Church may welcome with joy numerous inspirations of the Spirit of your Son, and, docile to his teachings, may she care for vocations to the ministerial priesthood and to the consecrated life. Sustain the bishops, priests, and deacons, consecrated men and women, and all the baptized in Christ, so that they may faithfully fulfill their mission at the service of the gospel. This we pray you through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Apostles, pray for us. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami sa labanan, maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos, ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Dumudulog kami sa ilalim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib. O maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Ngayon ay Lunes sa ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichiwi. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo, na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaliw kami, kayon man ay naaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo, tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo ay kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Magdiwang kayo at magsaya. Sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus na napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kadalasan, ang Diyos nakikilala natin base sa ating karanasan. Nasasabi nating siya ay mahabagin dahil nakaramdam tayo ng habag ng Diyos. Para sa karamihan, ang Diyos ay mapagmahal dahil naranasan nila ang kanyang pagmamahal. Ganon din katulad ng awa, hustisya at ng kabutihan. Lahat ito, kaya nating sabihin, kaya nating itukoy sa Diyos sapagkat pinaranas ito sa atin ng Diyos. Pero ngayon, kakaiba ang pagpapakilala sa atin sa Diyos ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto sa ating unang pagbasa. Kakaiba sapagkat pinapakilala niya sa lahat na ang Diyos ay Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Kaaliwan. No? Tiningnan ko yung English translation ng first reading. At yung translation sa English ng kaaliwan ay encouragement. Hindi po yung aaliwin na parang akala natin pasasayahin, Hindi po. No? Tinignan ko, ibig sabihin ng kaaliwan ay encouragement. So, St. Paul is introducing God
to all that He is the God of all encouragement. Sinasabi ni San Pablo na ang kaaliwan ng Diyos ay nararanasan tuwing tayo ay nasa kapighatian. Talaga naman, di ba? Kapag tayo nagdurusa, we are being encouraged. Doon lumalabas ang kaaliwan ng Diyos para makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwan na tinanggap natin sa Kanya. Ang ganda ng cycle, ano? We will be encouraged in our affliction so that we could encourage others in their affliction. The same encouragement that we received from God. At ito rin po, yung itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo, na mas kilala ang aral na ito sa Ingles bilang Beatitudes. Kakaiba ang aral na ito sapagkat hindi lang tinuturo ni Jesus kung ano ang gagawin sa bawat sitwasyon. Hindi lang niya sinasabi kung anong dapat gawin ng mga inaapi, inaalimura, mga namimighati, mga nagdurusa. Hindi lang tinuturo kung anong dapat gawin, kundi higit sa lahat, inaaliw niya ang mga ito. He does not only teach His disciples what to do in every situation of affliction, but He encourages them. Katulad na lang ng mga aba, those who are poor in spirit, hindi kailangang maawa sa sarili dahil nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Jesus is encouraging all those who are being afflicted. Alam niyo po, buong taon ko po sa seminaryo, araw-araw, tinatanong ko ang Diyos kung gusto mo ba akong maging pari. When I entered the seminary, I was already working. Or before I entered the seminary, I was already working. Of course, I do not have any idea if I will really end up being a priest. Mauuwi ba ako sa pagkapari? Kaya nung nasa loob ako, araw-araw sa misa, yun lang ang tanong ko, gusto mo ba akong maging pari? Maraming beses, naisip ko na ring lumabas sapagkat ang hirap. Maraming pagsubok sa seminaryo, pero nagtiis pa din ako. Kaya noong araw na bago ako ordinahan na maging pari, yun pa din ang tanong ko sa Diyos. Sigurado ka ba? Gusto mo ba talaga akong maging pari? Hindi ko makalimutan yung sinabi ng aking spiritual director. Sabi niya, sa lahat ng pumasok at iyong nakasama, ikaw na lang ang natira. 6 kasi kami, ako lang ang natira sa huli. Hindi pa ba sagot iyan ng Diyos kung gusto kanyang maging pari? Tunay nga na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng kaaliwan. He will encourage us in our affliction. Kaya sa lahat ng mga naghihirap, sa lahat ng mga nalilito, sa ating mga pagdurusa at problema, walang dahilan para tayo ay mapanghinaan. Dahil andyan ang Diyos para magbigay ng kaaliwan. Basta, wag lang din natin siyang susukuan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama naming biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan nawa ay magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, nawa ay makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, nawa ay palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawan namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, kinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan.
Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan na ganap. Pagsasalong walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ating mga pinagdadaanan, tandaan, ang Diyos ang magbibigay ng kaaliwan at sa huli, makakamit natin ang kanyang gantimpala. Sa huli, ang katapusan ng mga pinagdadaanan, tayo ay gagantimpalaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagbuburi sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat iniingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas,